Magandang araw po sa ating mga suki, no, na ating mga taga-subaybay dito sa ating PSM BFI Sama-Sama Tayo Live Kabalikan Podcast. At maswerte tayo at sinamahan tayo at meron tayong guest ngayon all the way from the South. Yan, si Ma'am Police Staff Sergeant Ma'am Idalyn Bustamante Barino. At sa mas kilala sa kanyang Facebook profile na si Miss Aya Darna. Siya po ang first runner-up ng katatapos lang po ng Mrs. National Universe 2024 na ginanap po sa Thailand last December. Maraming salamat po sa oportunidad na binigay niyo po sa akin at syempre po sa akin po katipan ngayon na kami po ay binigyan ng chance to be your guest dito po sa kilalang-kilala na podcast ng SMFI. Maraming salamat po. Thank you so much. Salamat po. And of course, sa aking pong kanan at ang kanyang mabuting asawa po, si Police Master Sergeant Sir Christian Louis Barino. Sir, magandang araw po. Yes, thank you very much also for the opportunity. Kami po ay makapag-guest po dito all the way from South. Talagang binigyan po namin ito ng time para po mapanood po natin ngayon amin yung live podcast. Maraming salamat po, Sir Christian and Doc Aya and Kabalikan Paolo, no? Dagdagan ko lang. While nabanggit po natin kanina that si Doc Aya yung first runner-up sa nakaraang Mrs. National Universe 2024 na ginawa po sa Thailand, siya din po ay adjudged and recognized as one of the top 10 outstanding women in law enforcement and national security 2024. Napakagaling naman, no? And of course, siya rin na yan sa administrative staff, Action PNCO from the Office of the Director, Philippine National Police Academy. So talagang a woman of accomplishment. Talagang very accomplished si Ma'am. Yes. And kung mapapansin po ninyo, nasa aming gitna. Ang napakabigat. Nagulat ako kanina kasi nung tignan ko siya kanina, sabi ko parang okay, corona. Pero nung buhatin ko siya, grabe, mabigat pala siya. 32 pounds. Oh, no? So, mabigat. Napakaganda. From Thailand. Baka gusto niyo po, would you mind giving us, a short kwento about corona? So ma'am, it will always be an honor to represent the Philippines, lalo po dun sa sikat na Mrs. National Universe. Sa lahat po kasi ng pageant for Mrs. Ito po talaga yung very scrutinizing yung qualification. So, I'm very glad naman po kasi binigyan po ako ng Mrs. Philippines. Nanalo po ako and then to represent the country outside. Na nangyari po sa Thailand last December 11 to 15. And this crown po na ito po ay with the title of first runner-up Mrs. National Universe. Wow. So, first runner-up po, almost. Pero I'm still very glad kasi po, sabi nga is, I really did my best. And with my team, the Team Philippines, talaga pong ginalingan namin, ginandahan po nila. Kasi sila po nagpaganda sa akin. And then, sobrang dami pong kwento behind the crown. And this crown is made po with Swarovski po from Thailand. Oo nga, nakita ko nga siya. And it's color red. Yes, color red. Curious na ako, ma'am, no? Paano ka po naging candidate? How did you go about it? Did you apply? Or meron po kang nag-encourage sa'yo to join? Yes, ma'am. Well, ma'am, during my elementary and in high school and to college, I used to join and compete for beauty pageants and universities. And even po sa Miss QCPD, Miss Quezon City Police District and the Police, I also joined last 2018, di ba? So, nagko-compete na po ako and then news. And then, sabi ko, nung tatlo na po yung anak ko, sabi ko, kala ko tapos na yung aking journey for beauty pageant. And then, one of my friend, kasamahan din namin sa St. Benililas International School, sabi niya, Ma'am, why don't you join and try to mag-apply and then you audition. Yes. So, for Mrs. Laguna. So, I started with Mrs. Laguna. So, nagkaroon po ng screening together with the regional director, si Sir Aris Concepcion.
ng Mrs. Laguna. And then out of 25 for the first screening, 6 na kami na napili. Wow. And then I ranked number 1 for those, among those 6 na nag-audition ako. Kasama ko rin si Hadi noon nung nag-audition ako. And then after that, may mga series of screening na. And then we came up with, I think mga 15 sana na candidates na na-screen na ng regional director. Then we competed. I won the Elite Mrs. Laguna Philippines. The Elite kasi is more of mas mataas yung kanyang level as compared with other queens kasi mas matured and also with the background. So sabi tamang-tama sa yan. And then I was offered by Mrs. Philippines. Yung Mrs. Philippines is headed by the chairwoman. Si Miss Maan Aris, yung wife naman ni Sir Aris. I believe, sir, na-meet ko na rin si Sir Aris last time, di ba? When we visited. So, sabi niya, Mami, why don't you compete for international? Sabi niya. Kasi sobrang, sabi niya, nakikita namin parang hindi ka na level for local. Sabi ko, Mami, parang marami pa ako kakainin bigas sa. Yun po yung una kong nasabi. Sabi, hindi, kainin na natin yan. Ngayon pa lang. So, after after winning the Elite Mrs. Laguna, and then I have time pa, months to prepare for December. Kasi March yun eh. So, December ang competition. So, marami talagang mga pinagdaan ng preparation, lots of diet, exercises, and rehearsal practice. So, para maging ready for December. So, yun po yung naging journey ko from nag-start po as Mrs. Santa Rosa to Mrs. Laguna, then Mrs. National Southern Philippines, up to Mrs. National Universe. Grabe sa journey. Sir, dapat ikaw kasama niyo si Sir Kakantay sa niya journey yun. pala. Journey, which gives us, itong pagkakataon nito, baka nagtataka lang yung ating mga viewers or audience natin, bakit silang mag-asawa, no? Yung ating feature ngayon. Of course, very special naman yung ating bisita, no? Si Doc Aya, as our reigning Mrs. Philippines Universe, no? Tama ba? National Universe. Ito po ay dahil ngayon buwan ng Love Month, ng mga puso, no? At gusto talaga natin na talakayin itong buwan ng puso na with very special guests. At alam namin na marami kaming makukuhang magagandang inspiration from this couple. Malaman pala natin na si Sir ay kasama mula local hanggang international. Hanggang nasa podcast natin. Kung nakakabalikat, Paolo, isipin mo like ikaw, di ba? Ang mga lalaki kasi hindi masyadong mahilig sa ganyan eh, di ba? Di ba? Pero sa kwento ni Doc Aya kanina, parang all throughout her journey, kasama niya si Sir Christian. So, Sir, tanungin ka namin. Parang hindi isa ba natin? Okay. During the journey of Doc Aya, ito yung why, what were you thinking? Ano yung naiisip mo habang sinasamahan mo siya dun sa kanyang journey as, a beauty queen? Nung nag-start pa kami doon sa aming journey, yung journey niya I mean doon sa Quezon City Police District and the Police. Sabi ko, kasi ako yung tipo ng husband na, yes, katulad na sinabi ni Sir, bahala kang i-join. So as long as na you can handle yung time management kasi because of trabaho niya sa halaman, sabi ko, sige, ano mo lang yan, i-go mo lang ng ito. So sa journey niya, napapansin ko naman yung series of improvement. From Ganda Police, nag-jump niya sa mga local pageant, and then sabi ko nga ako kasi pag meron akong kumbaga sa pag kinukutuban akong mananalo siya. Wow, talagang meron akong ganun lagi na nahihinta ko na huwag lang magkakaroon ng na kumbaga sa competition din nawawala yung mga politika. Kasi syempre yung background police. Sabi ko, mananalo ka dyan. Tsaka minsan makikita mo ako nung kino-coach ko yan. Pag nandun pag binibihisa na siya sa backstage. Kasi minsan nako-compare ko yung mga sagot ng mga nauuna sa kanya. Sabi ko sa ganitong strategy para mapansin tayo. Galing naman, ano? Actually, hindi ko
kayo maniwala. Para akong direktor niya pag nasa harapan ako ng stage. Nakikita na. Pati po paglalakad po. Oo. paano Kasi po pati yung sa makeup artist niya, sinasabi ko kung ano yung nababagay. Ngayon po bago pumunta, check niya muna yung makeup ko. Number one, Ganun po creepy. kasi ang ano ko eh. Kasi tinatanong niya ako, dati okay lang ba? Parang hindi maganda yung bigay niya, anong makeup artist mo, ayusin pa natin. Even yung makeup Ganun po ang artist, ano ko talaga. inokat niya rin yung attention. Binakot ko yung attention. Minsan kapag kasi minsan halimbawa po pag yung magde-deliver na siya, yung may problema kasi sometimes sa mic eh. Sabi ko, wag ganito, adjustment ka, wag yung mic mag-adjust sa'yo kasi hindi klaro yung bigay mo sa una. Lakasan. Lakasan Lakasan mo yung mo. boses mo. Lakasan mo. So parang manager, Yes, ang dating, no? actually ganun po talaga ang namin. Talaga, oo. Walang porsyento. Amo na ba? Ako sa journey going to Thailand, sinasabi ko nga bago yung prior ng ano niya, although magkalayo kami, tinutut ko siya eh. Sabi ko, ito ang magiging ano natin niya, wag lang tayo mapupulitika, makukuha mo yan. Pero kasama ka sa Thailand. Hindi na Yun po yung regrets niya, hindi talaga siya nakasama, ma'am. Actually, ma'am, Hindi rin ako kakayan. it's Christmas eh. Christmas time, season time. So talagang sobrang hirap mag-apply ng leave. Talagang alam lang ni Chipenti na ako aalis, hindi pwedeng hindi ako payagan. So kaya ako po talaga lang ang inalaw. So okay lang sabi ko, sayang. Pero for sure, this year, pagka nag-turnover na ako, ayan, sasama na siya. Hindi ko Kando nga kasi yung malaman mo, no, na first runner. Paano kayo nakikibalita doon, sir? Actually, pinapanood po namin ng live. Even yung mga anak po namin, nanood po sila ng live sa TV. Nakakakaba kasi yung during his, yung first top 5, sabi ko, mapupuli ka sa tayo, Kasi isa na lang natitira. Kasi nakakainis kasi yung nag-host doon, parang hindi klaro pag nagsalita, hindi mo maintindihan kung may tatawagin ba sa atin. Kaya sabi ko, naku, may harapan tayo. Unpredictable yung expression. Thailand din. Thailand kasi, correct. And you know, Thailand is very, mabusisi yan. And maselan pagdating sa beauty pageant. So talagang sobrang hirap nung pinagdaanan namin parang kung pasok ko buto sa Kailan ka katagal doon na? For a week po. Wow, 1 week po talaga. And talagang sobrang nag-enjoy naman kami. Hindi nyo pakiramdam nun, sir, hindi kayo makakos. Hindi kayo makakachill man na. Hindi lang siya nakapanood. We are praying na, sabi ko nga wag lang po magkaroon tayo ng biases doon sa judgment niya. Lulusot at lulusot po tayo. Kasi nakita ko yung very competent siya sa sagot niya eh. Kasi lahat naman po kami, throughout yung journey, tinitingnan ko agad yung mga kalaban niyan, ma'am, hindi naman siya pag-ano ito. Mukhang mayroon tayong panama dito pag itong And pinakamagiging. then medyo parang lamang to, ganyan. Ganun naman. Honest naman po siya. Honest. So, hindi strategize talaga ni Sir. Galing, ano? Ako, Strategy. kada labas ko po yan bago ko lumabas. Nandun siya sa gilid. Ganito ganyan. So, nagpo-coach siya personal. Kasi nakikita ko kasi yung iba po kasi pag yung nandun ka sa harapan ng stage, Yes, pinapanood correct. natin yung kandidata. Iba makikita, parang it's like having a basketball, yung laro ng basketball, as Alive. coach. Makikita mo yung malinong player, Yes. ng tao mo, pag nandun ka sa harapan. Kaya kung minsan, pag binubulungan ko, sabihin mo sa kanya, hindi lakasan, hindi nadidinig dito, hindi na-emphasize yung voice. So, yun naman. Yun ang advantage ko. Yes. Talagang Yun yung mga- Personal coach. Personal coach pala si Ma'am, ano? Ang daming, Opo. ang daming hack ni Sir. Gusto ko i-share yung yung first time kasi po hindi pa kami mag-asawang boyfriend. Nagko-compete na ako. So first time ko nasasali ng beauty pageant na mag-asawa na kami. So yun nga po yung PCPD Canada Police. Nung una ayaw niya. Sabi niya, siya po na una nakaalam na ako ang ilalaban ng aming office. Doon wala rin po akong alam eh. So siya yung una nagsabi, sabi niya, ikaw daw ang napili ni CEO lalaban sa PCPD. Huwag kang sumali Sabi niya sa akin, ano yun? Wala akong alam. So, pagpunta ko ng opisina, sabi nung aming commander, Aya, ikaw ang napili ko ha, wala akong napili dun sa mga nag-audition. Sabi niya sa akin, sabi ko, Diyos ko naman, sabi ko naman sa akin, nakaisip ako, sabi ko, pagbigyan na natin si sir, dalawa pa tayo nasa office. Sabi ko, saka naman yan, kumbaga, wala naman tayong problema kasi yung commander po ang bahala for everything, to settle everything. So, doon na siya nagsimula na, okay, pwede naman pala.
Kaya naman pala niya. Kaya naman pala. So, ando naman siya on the side. To always look. pa kayo na. Hindi niya pa ako nakita on stage. Ang stage, hindi pa siya talaga nakita. First time yun. It was first time ng 2018 because yung aming district director, yun yung naging one of his program during QCPD anniversary po. Yung magkaroon ng pageant, and nagtuloy-tuloy na po yun sir hanggang ngayon. Meron pong ginaganap na gano'n. Sabi siguro, di ba? Sanay na ako dyan. Hindi siya, hindi wala pang ebidensya. Nung nakita niya, okay. Okay pala. I could just imagine, sir, how proud you are of your wife, di ba? Actually sir, ma'am yun sir, ako kasi hindi ako mabukas sa mga ibang tao na ito kay wife ko si ganito ganyan. Kasi nagugulat na lang yung, asawa mo pala si Mami, idol ko yan. Nagugulat na lang daw sila. Lugi lang. Hindi ko ina-expose masyado, pero naano ko na ito palang asawa ni Sir Christian. Opo. Hindi naman po kami very loud with the family. Low-key lang. Yes po, lalo sa background, syempre po, we're still police. Though ako kahit po in public, icon po ako, na marami na rin po nakakakilala, but then I still reserve some space for my family. And even lalo na sa mga kids ko po. Yes, tama naman yun. Oo. Doc, I heard po na meron kayong advocacy, no? And this is about women in action. Would you mind telling us more about it? Well, as part of the Beauty Queen, yung responsibility po with the community kasi it's more of what can you do for the community. And then, yung isa po sa advocacy ko is the women in action. Because I believe na dapat every woman should act to find her love, peace, happiness in life, and also to inspire others na maging inspiration din sa iba. So, it's like spreading kindness to everyone. And as part of my advocacy is to help the community, and I have one adopted, kami po, ang family namin, may adopted po kaming home. It's a home for crisis women and children. So, it's located in Laguna, somewhere in Laguna, kasi medyo concealed po ang location. So, ang mga dinadala po doon is mga batang babae, and even yung mga young na mga 5 years old boy na mga abuse po. And most of them actually are mga rape victims. Ang mga perpetrators po ay within the family. So talagang sobrang, alam niyo po yun, the first time that I visited the home na ini-introduce po ng Mrs. Laguna and Mrs. Philippines sa amin. Sobrang parang masakit. Sobrang sakit sa dibdib. But then, when you look onto their faces, di ba, sobrang jolly nila. Full of hope? Yes, full of hope. Very beautiful ang mga bata na kahit yung iba sa kanila, pregnant. And yung iba, magkakapatid. Di ba meron din? 5 na magkakapatid ng pang babae. May isa dun, meron dun 3 na magkakapatid. Meron 2, isa buntis. Iba nakapanganak na. So talagang sobrang heartbreaking for a mother, for a woman. And ito, hanggang ngayon po, since 2023, nung na-introduce po yan sa akin, sinasama ko na po ang family ko doon. So what do you do, ma'am, to help them? Sobrang precious kasi nung time and moments with them. Hindi sila dun up to dun sa mga material na bagay, nabibigyan mo sa kanila yung resources, yun lang makasama mo sila. Allowing sila. Yes, and sobrang close na sila sa akin, ng mama na nga ang tawag nila sa akin. Sobrang niyayakap na nila ako. Very close na sila. Sir, hindi na sila alam ilang kasi though siya ay lalaki, pero kilala na siya. So, parang family na. And yung time lang na makasama sila, sobrang yun na yung pinagpapasalamat nila. Wala silang pakialam kung ano yung dala mo. Kahit wala kang dala, basta makita ka lang nila. Tapos they want to present yung talents nila. Yan ang hobby nila sa loob eh, magsayaw. So, gagaling nila. Meron lagi silang presentation. May dance presentation lagi sila. So, yung makasama lang, yung moment na maramdaman lang nila yung pagmamahal kasi yung iba sa kanila taga-abandon. Mga ilan po sila? The last time that I asked is mga nasa 32 kasi children come and go. After ng case na maayos na yung case nila,
kukunin na sila na kamag-anak or kukunin na ng social services. So, habang sila ay ongoing ang kaso, dun muna sila sa shelter. Hindi sila pinalalabas kasi for their protection. At iniiwasan din na makakidnap din yung mga bata. Kasi sobrang, may mga iba dun po kasi na, alam niyo po, yung sobrang attached na yung perpetrator dun sa bata. Oh, Sumusubok pa na kunin yung bata dun sa loob ng center. Kasi itatakas. Ganun po. Kaya, protected yung lugar. So, Hindi ano nga po siya, ma'am? Parang rehabilitation center din siya. It's under the DSWD po. So, habang may ongoing na case, Okay, doon sila doon na sila. Yes. safety, para safe. yes po. At meron po silang mga ba do you call that? Mga mother na nag-aalaga sa kanila. Meron po silang tinatawag doon, ma'am sir, na parang house parent. Ayun, house Oh, parent. Which is a registered social worker. And sometimes po is meron tayong mga OJTs doon coming from other universities na nag-OJT. Most naman po mga women, ang lalaki lang dun yung guardia. Ang guardia. Yung guardia, hindi po sila nakakalapit doon. So, may mga, Kasi yes po. talagang ilang sila na. At saka Ah, yung wala din syempre trauma. psychological Trauma. trauma. Oo. Then, aside from that ma'am, yung sa mga center, I also visit some mga jails, Yeah. yan yung mga persons deprived of liberties. Yun naman po ang pinupuntahan ko to give them hope, Female inspiration. correctional. Yes ma'am, Okay. mga female po. Mhm. Tapos, meron din po inaalagaan kami na mga bata naman na may HIV, na yung parents po nila ay positive, carrier. So, na-transfer po sa kanila yung sakit. And then, so, hindi naman din naglalas yung buhay nila. But then, the organization and with us, we together, sinisikap namin na pahabain yung buhay nila. And pati yung mga batang na may hydrocephalus. So, yes ma. So, talagang sobrang lapit po kami sa mga bata. Yun po ang aming focus. And kami po sa family, we also have adopted din po na pinag-aaral namin, pinutulungan namin. Nasa Italy mismo. Po, nasa bahay din po. Na mga, alam niyo po yung mga, anak ng kasambahay namin. Sabi ko, tulungan natin, paaralin natin. So, parang family na rin po. So, yun po yung mga konti. Kung ano man yung resources namin na kakonti, na i-share din po Oo, pero namin. napaka-noble, ano? Bago pala maging winner si ma'am sa Thesis National Universe, winner na pala talaga siya ng buhay. Oo. So talagang ito yung ano mo, ma'am, no? Parang feeling ko ito yung calling mo eh, no? Oo. I think so, Kahit ma'am. siguro wala ka sa Sa beauty, pageant scene, eh, Yes. gagawin mo pa rin to, no? Yes, ma'am. Oo. Kasi po talagang i-transcend the family kasi ang parents ko po ay teacher. So talagang they're more on facing people. Tapos gano'n din sila, mahilig din sila mag-adapt. Minsan may uwi sa bahay, bata, nakita sa sa simbahan, merong namamalimos, inuwi sa bahay, meron namang malalaki na, nandun na sa bahay nakikituloy. So, since bata pa lang kami, namulat na po kami sa gano'n na dapat mapagbigay ka, be generous, kahit na hindi man tayo abundant with so much blessings, but then, you know how to give. Oo, tsaka iba yung satisfaction eh, na tumutulong ka. Yung satisfaction na meron kang nabiling bagay na gusto mo, Sa panandalian. Yes, ma'am. panandalian lang yun eh, compared to na nakatulong ka, satisfaction, nakatulong ka sa pinakamaliit na paraan na kaya mo, di ba? Napakasarap na. Yes, iba po talagang fulfillment. Yes, at ang maganda, magkasama silang dalawa. Yes, Yun. ma'am. Nakatarag po siya. Ating Valentine's special. Yes. Hindi po si husband po, very generous din po yan. So, kapag ka meron, ito po, gano'n naman po talaga ang buhay. Ikot-ikot lang ang blessings. So, sa kayo ng wavelength, no? Importante sa mga asawa yun eh, no? Na pareho kayo ng tinitingnan ba, yung focus, yung direction, di ba? Paano kung si Sir Christian hindi, di ba? Sa mga, ano niya, sa drink ma'am, di ba? Sa mga drink niya, di ba? Sa mga away lang. Pero how is it at home? I mean, you know, parang syempre, like, Imagine mo na. oo. You have a 15-year-old daughter ba? Yes po. Di ba? So parang siguro kinulook up ka na niya ngayon, di ba? Parang Mas marami pa sa akin. Pero ibig sabihin parang iniisip niya siguro someday, magiging beauty queen din ako. Baka ganun siya kung ano. Kasi, ano po, yung ating, ito ang kwento dito yung kay Mishi. Si Mishi po, Mishi po ang pangalan ng ating panganay. So, ngayon po kasi
nakakahilig naman sa sports. Oh. So parang sa kanya Sa naman, kanya, na ano, oo. na... Kung hindi nyo na itatanong, si Sir ay sa black belt. Kaya umayos-ayos ka dyan. Huwag ka magkakamali na itatanong kay Sir. Maliban sir sa ano po mga sports nila na nilalaro dati? Actually, during my elementary days, I was a former player of volleyball up to first year high school. Apo. Kaya minsan And then, po, during my college days, nag-ship ako ng sports as a taekwondo player. kaya po talagang very athletic ang ano. Ang kanyang Alam mo, Sir type. Paolo, may napansin ako sa kanilang mag-asawa. Tapos sasabihin ko, hindi na ako papaalam. Hindi na ako papaalam sa inyo. Sasabihin ko na sa... Okay lang po, open Fantastic. paalam. Alam mo bakit yung relationship nila, I think, works well? They acknowledge each other. Si Ma'am, kanina ko pa nakikita eh. Ina-acknowledge niya talaga natin si Sir. And vice versa. Importante yun eh. Kasi of course, you know, sa isang mag-asawa talaga, minsan hindi maiiwasan nagkakaroon ng competition yun eh. Tama ba? Yes, yes. Di ba may competition? Tendency kung sino yung mas nakakaangat. Nakasweldo. Yung, hindi Bigyan mo in terms of, kunyari, achievement, di ba? Parang ganyan, di ba? Diba, madaming title eh. Oo, parang ganyan. Pero kasi hindi nagkulang si Ma'am sa pag-acknowledge kay Sir. And si Sir ganun din. Nakikita niya rin yung, di ba? Yung lahat ng accomplishments mo. So I think kaya maganda Supportive yung... pa nga siya. Oo. Ang ganda ng dynamic ko ng dynamics ng mag-asawa. Very important yun eh, na parang you support each other. Yes. Saka yung sinabi ni Sir kanina na, sige, okay ka pala dyan eh. Di ba? Parang, di ba? Okay na support. Ano mo sa ayaw mo, di ba? But when you saw na magpa-flourish siya doon, or di ba, mag-grow siya doon sa ginagawa niya, you supported her. So that's very important. Pero Yes, nakaka-imbita. Di ba? Parang may hugod ka ba? Wala naman. May asawa ko, may Hello, Happy Valentine's po. Mapapanood Kasi niya ba kaya ba ang hugod kasi? Mapapanood niya na Kaya to. magsusunod kayo na pala ang interview niyo. Kasi kaya manunggo ni sir. Oo, yun. Ano yun, may love language yun. Ay. Service. Iba-iba naman yan eh, Opo. di ba? So, yung love language ng husband ko, service. Yes, ma'am. Hatid sundo. Sabi nila pag hatid sundo ka, pinakamaganda ka. O, di ba ganda mo? Kaya po, susunduin na rin po kayo. Anyway. Feel secured Oo. naman. So, ma'am, siguro siyempre sobrang hirap ng journey nyo, no? Hindi naman ito mangyayari lahat kung wala mga taong tumulong sa inyo. Yes. So, pagkakataon nyo na po ito para pasalamatan yung mga tao na talagang sa tingin ninyo ay nakatulong sa inyong Yes, journey. ma'am. Siyempre po, first is, yung mga nakatulong, siyempre, with the grace of God. Unang po yung family ko, siyempre si husband. Na kahit po, may mga, alam niyo po yun, very honest kasi siya, minsan may mga critics siya na parang ang hirap tanggapin. Parang masakit sa dibdib tanggapin, pero it's the reality. So, you need to accept that. Diba? So, minsan na yung ganun, pero I'm very thankful kasi at least, diba, meron tayong partner. Correct. Oh, yun. Kasama ko. Galing na napakaswerte. Yes. Opo. And syempre yung aking mga anak, very sweet po nila lahat. Silang tatlo. Naku po, na-miss ko na agad yung may babies ko. And syempre, yung pong kasama namin sa bahay na laging may iiwanan mga sila nanay si Achel, yung sabi nga hindi ka makakapagtrabaho ng kayakan pagka walang magbabantay sa bahay. So yun po yung mga kasama namin. And syempre yung ate ko, kuya ko, and my NPTI family, PNPA family, sobrang supportive. You know, sir, very warm ang acknowledgement nila when I came from Thailand. Kinabukasan, nag-attend ako ng Christmas party. Sobrang warm ng welcome nila sa akin. And then, they acknowledge me sa program. Very proud sila. And syempre, ang PNP, the whole family po, regional directors, ang ating Chief PNP, sobrang supportive po yan. Na hindi po ako pinabayaan ni Chief PNP na kahit ano, sige basta ako bahala. Basta alam nila lahat, clearances, lahat, everything. Si Chief PNP, alam nila na acknowledge ako ng Chief PNP. And syempre po yung iba po mga senators na tumulong po sa akin. Ayaw na po nila magpapanggil. Ang PCSO po, syempre ang aking PSMBFI family na sobrang supportive po with me. And syempre
malaki po ang tulong ninyo sa amin, the whole organization. Thank you so much po. And sa aking Mrs. Philippines International Family, Mrs. Laguna Philippines, Mrs. National Universe, may another family na ako, Polpo, Pilipinas. And also, for those na mga silent na mga supporters ko, students natin, thank you, di ba? Yung mga estudyante ko, na lagi nanonood pagpadami ng viewers. PNPE cadets, ayan, na laging ma'am, sobra idol ka namin. And doon sa mga supporters ko, thank you so much. Hindi ko na po lahat mabanggit, pero maraming salamat po. And also behind those cameras, thank you so much. Yes, talaga naman, ano? Sarap na So, marami nagmamahal sa'yo. Sir, hindi nga ako na sample lang. Sabi ni Ma'am May, naging critic sa kanya. Diba? Ano yung mga pinaka-harsh na comment mo kay Ma'am? Ano daw yun? Bali, Sample lang. actually kasi ako, throughout her journey sa mga pageant, ako kasi yung taong artistic man ako eh. When it comes to color, combination. Very Hindi niyo po visual. natatanong. Visual. Si Sir po ay the awardee ni President Arroyo. Yes. Actually, I have a special award to our former president. during my Gloria high school Mapagal days. Arroyo. Ako po yung nagpagana namin yung school. Sa mural. Artist ka rin, sir. Ah, so artist. Apo. Actually, kaya may meron tayong minimal ano, pero sa ngayon kasi, Nagdo-drawing po yan. Drawing po siya. which is naman ng pangalawang ano, Hmm. yung pagiging Artistic na rin. So, yung pagiging artistic mo, na-adapt niya, na-apply niya. Na-apply. kasi ako malayo pa lang makikita ko na yung dating ng tao kung extravagant ba yung bongga ba yung ano na. Yung forma, kahit po yung pagdadamit ko ka, di okay ba to? Ganun kasi ako yung Pag hindi, pag mag-coat ka, yung mag-ano ka. babagay, yung kulay. Oo. Yan, even sa makeup, Minsan po Ah, pag-iisipan pagka ko yung na po paliwanag. talaga siya. masyado. Kung dati ba siya? Kaya nagtatawa minsan mami yung ano tawag ito, yung makeup artist nito. Bakit Lalo alam mo? napaka-particular ko sa mga bagay-bagay. Ikaw na, sir. Hindi kasi, sabi ko nga sa inyo sa kanina, pag kayo po ay nandun sa harapan ng stage, makikita mo talaga. Makikita mo yung aura ng tao na parang very something wrong. Oo. So, iba yung reflection ng TV actually. Ibang-iba At saka most po kasi na kinocomment sa akin is more dun sa attitude ko. More on attitude. Oo. At saka yung pagiging yung pagiging simple. Si. Holistic si sir, no? Huwag siya masyadong wag naman minsan wag daw masyadong mag-arte, Oo. laging simple lang, mamuhay Oo. lang tayo ng simple, yun ang gusto niya lagi. Lagi niya sinasabi niya sa akin. So, minsan syempre po, alam niyo naman tayo mga babae, Oo. minsan maluho tayo, syempre bawasan ko daw yung mga luho ko. So, yun naman po ang banggit niya. Pag siya naman po, nabibili ng mga sapatos niya mamahal sa jacket. Sinusupport mo? Okay lang. Okay lang. Siyempre, dapat parang in-return, ma'am, in-return naman, di ba? Oo. Pag bumili tayo ng mga gamit natin. Pero ma'am, gusto ko lang din, emphasize yung nabanggit nyo kanina, ma'am, na kapag ka merong yung partners, dapat they jive with each other, they acknowledge, and kapag yung isa na pagliwanan, tulungan niya. Yes, and yun nga po, isa rin po kasi yung, di ba, nag-graduate po ako ng PhD ko. So, doctor na po ako. So sabi ko, sama ko rin siya, gusto ko rin siya makasama sa teaching. Yes. So since naman nagtuturo, may talent din naman siya sa pagtuturo. So, pinilit ko po siya, pinilit ko talaga siya na mag-graduate ng Masters. So graduate na po. Graduate na po siya. At ako pong advisor niya. Ako po advisor niya. At Actually, it was teacher a niya rin, very teacher niya rin po memorable. ako sa graduate school. Very memorable yung aming pagmamasters ko. Because during my thesis presentation, nagtatalo pa kami sa loob ng kotse. Kasi kinukulit ko siya, sabi ko ako, Hindi niya na maintindihan. Ba ma-strike itong pag tinanong ako ng panel? Parang she just, yung parang gusto niya nang subukin ako na, kaya mo na yan. Ano yan, oo. So, yun ang maintindihan, yung Oo, kanyang study. Bakit ganito ka? Isang oras na tayo nagtatalo dito. Sasalang na ako, hindi mo man sinasabi sa akin. Pero totoo kasi is alam din naman kasi ng members of the panel na
nandito naman ako, katabi niya naman ako. So kaya hindi na rin masyadong pinritik. Medyo may mga recommendations lang. Na alam naman nila na nandito naman ako. So, ayun sa awa ng Diyos, nakagraduate ang research. Galing naman. Sa PhD na ito sa mga, sir. Opo, probably mag-PhD na po. Galing ng love story ng Kaya nga. Curious lang ako. Gusto ko lang, sa dami-dami ng pinagkakaabalahan yung pag-asawa at may pamilya kayo, may mga anak kayo, pasilip naman ng onte, a day in the life of you as husband and wife. Anong oras po nagsisimula ang araw? Ano po yung Ano yung mga regular days? Weekend ba yan o weekday? Weekend. regular day. Regular day. Kunyari, weekday. Yeah. Pasok. Ganyan. So, paano po natin sinisimula? Actually, sa day-to-day living namin bilang mag-asawa, ako kasi yung pinakamaagang napasok, nakampo. And then, sometimes yan, gigisingin ko yan, going to 6 na, baka makawin ka. 6 pero sa totoo lang po, alas 5 pa lang po. Nag-advance yan. Pero ngayon po Gigising kasi... ka, alas 6 na. Pagkita mo alas 5 Oo, pa lang. 5 pa lang po. Si, ngayon po kasi ma'am, hatid sundo niya ako sa hotel. Okay. Kasi ganda mo. Saka kasi napapagod na ako mag-drive. Drive. Oo. Minsan, alam niyo naman, pagka nagkakaedad na. Oo. Saka pero parang feeling naman tayo, pretty. O diba? Sabi mo, Oo, yung pasahero ka lang. Oo, ma'am. Princess lang. Oo. Sa likod ba? Sa likod. Tapos, sir, ginising mo na siya. And then, hindi actually after yan, kung mauna ko pumasok, lagi ko lang bilibilin din yung kina-counter ko kasi yung time ng pagdating niya sa office. Naabangan ko hindi niya pa yung hatid sundo. Kung halimbawa darating siya ng on time or late na. Kasi masasabi naman niya may dinaanan ako. Kasi ako yung very particular ko sa security ng tao. Okay. Gusto ko matitrace ko kaagad the moment na nagkaroon ko ng problema. Yes. Saan ko siya i-locate? Anong oras? Anong nangyari? Apo. Napaka-particular ko. Ever since na naging police ako, sa mga bagay-bagay, yung time, yung location ng tao. And then, lagi niya yun. Minsan nagtatalo ko na, ba't yun may sinabing may dinaanan ka pala kasi late ka na nakaan. Minsan po sobrang busy, hindi ko na siya, minsan parang it's usual na sa amin na hindi na namin nakakausap isa't isa, hindi na kami nagme-message. Drive-thru lang. So, parang hindi na kami sobrang busy kasi minsan talaga sobrang busy sa office. Kahit siya naman po kasi siya ay nagta-drive din minsan sa bus niya. So, hindi na minsan, Nakapag-update. yes, hindi nakapag-update. So, pagka may time na lang, tatawag, yun, or text. Pero, yun lang naman din ang gusto niya po, to locate. And then yung mga bata naman is, regular naman, may nagbabantay, may hatid sundo, yun po. So, pag weekend naman, yan po, pag umaga, nagkakalkal ng mga halaman niya. May po siya. Meron ako kasi, yun actually, I spend my time sa bahay. Hindi naman ako gala talaga na yung either magyaya yung tropa. Kung body ka. Kasi ang pagkagising sa umaga ma'am, yan, noro na halaman. Halaman. Mga alaga ng Kasi aso. stress reliever din yan, may aso ka rin. Ayaw po, ang dami ng may aso, 4. So, ayun po, kaya napaliguan niya na yun. Gigising ako, napaliguan niya na, nakapagtanim na siya. Yung puno ng avocado, nalipat na niya dito. So, South kayo, no? South Laguna? yes, ma'am. Maganda ang klima doon. Ngayon ma'am, para kang nasa Tagaytay din. Ako, Malamig. Sarap. Galing, no? Pero at least, kahit gano'n kayo ka-busy, you still have time for your kids, no? Ay, opo. Yan po ang talagang usapan namin Yes. na dapat is kapag bakante kami, wala kang pasok sa kids, sa family. So, yun po talaga. So, pareho kayong nasa servisyo. Wala namang conflict as, as a couple. I mean, in terms of, pagkaiba kayo ng Ng unit sa ngayon, ma'am. Pero before po, magkasama po kami sa Quezon City. Okay. Same office. Tapos, nalipat kami na NBTI. Same office din. So, ngayon lang po kami naghiwalay sa PNPA and NBTI. So, dati diba di kwento mo yung sa Quezon City para lang tayo nasa bahay pag nasa office. Talaga. Actually kasi,
yung aming duty during our way back 2012, 13. Ang tagal din kasi namin nasa dito sa Quezon City for almost 11 years. Siya kasi ay aming action PNCO sa Drug Enforcement Unit. Ako naman yung operating unit. So, pag kaming dinadalang huli sa drugs, or nag-serve kami ng warrant, silang nag-i-encode sa ating SIRAS. Yung pong yung database po ng mga Sila ang nag-i-encode ng mga database. drug watch list. So sa service na kayo nagkakilalang dalawa. Dito na kayo nagkakilala. Through Facebook. Paano daw tayo nagkakilala? Facebook? Yes. Pero hindi nyo alam na Sino mo police nang kayo. message mo? Parang, Siyempre siya po. hindi nyo alam na Baka hindi po kayo police. maniwala. Sa Facebook po talaga. Facebook. Okay. Message mo, sir. Actually, meron kasi akong classmate na hindi ko alam na common friend pala nito o barkada nung college days. Nakita ko kasi ito naka-bikini. Naka-swimsuit, I mean pala bikini tuloy. Two-piece! Kaya friend niya yung classmate ko. I check yung na-curious ako dun sa profile niya. Sexy dito sabi ni sir. Kasi parang yung background ng picture niya is parang nasa Mindoro ata yun. Nasa beach. Beach, Galera. Galera. So I started to chat. Sabi ko, pulis po kayo. So doon Then naka-assign. later on, doon nag-umpisa yung hanggang talagang sinadya kong puntahan to sa kampo. Opo, makulit po talaga siya sa Love at akin. first sight ba yan, sir? Sabi po niya na love at first sight. Sabi ko hindi ako naniniwala. Pagkakita mo pa lang sa picture niya na Hindi nga ako makapaniwala one actually na na police eh. Beauty queen na. Na Oo, police. kasi nakaganon pa siya dun sa profile pic niya. Sabi ko, police kaya to? Eh na-curious akong i-ano kasi. Dahil may common friend kayo. Tapos, yun po pala, binibi-ay niya na ako. Inaalam niya na yung... Gusto ka na niya. Yes, Gusto ka na. Tapos nakikipag-coordinate siya sa mga classmates niya, naka-assign sa personnel, tinatanong na yung mga... So, basta everything about me. So, nung time na yon, wala kang girlfriend, wala O kang kami girlfriend ka daw. Wala. Kala ko meron kang girlfriend, tapos okay, breaking ko na to. Pero actually, may mutual understanding siya noon. Eh, nasa abroad naman. Okay. Mutual understanding naman. Oo, kay MU niya. Okay. Sa abroad. So, Hindi naman ako At magtataka saka, sa oo. itas ni sir. Diba? At saka meant to be kayo talaga. Oo, parang hindi pwede kung iba. No? Oo. Saka nag-meet po kami, parehas kami single. Yeah. So I just broke up with my ex-boyfriend nung time So, na yun. tama. Ilang months pa lang. So parang sabi ko, nagre-relax pa ako. Parang ang Kaya sarap umaura ka mag-single ba sa ah. profile picture Oo, mo? maaura ako. So feeling ko, parang ang sarap mo na maging single. Tapos tumating to. Ang bilis. Ang bilis. So, na ano May kayo kontrata agad ulit. sa kanya, ma'am? Na-in-love ka rin agad sa kanya? Opo. Noong una, hindi ko naman din kasi sabi ko parang ayoko mo nang mag-attach sa relationship. Pero yun po, sobrang Perseverant siya talaga. persevering naman niya. Pati nanay ko nililigawan niya na. Nag-ice Style ng mga cream. probinsyano, di ba? Mga taga-probinsya ganyan eh, no? Pati buong family, liligawan talaga, Ay, di ba? opo. At saka yung first date po namin, kasama po buong lahat ng mga kapatid ko. Grabe. Lahat ng kapatid ko. Napagkaman lang ako student eh. Sabi nung, Ang bata Kahit na kasi. kayo, di ba? Sa tingnan. Parang- Actually, silang dalawa, hindi nga mapaniwalang may 15-year-old na kayo eh. Kaya nga. sabi nung kuya ko, ano ba naman yan? Sinama mo ba yung estudyante mo? Kasi yung kuya ko po, sanay po Nagulat yung nga siya. kasi mga nanliligaw. So, sasama. Mm. Minsan may mga estudyante po kung nanliligaw, sasama. Mm. So, siya, akala estudyante, sabi ko, ano ba ba? PO2 na yan. Sabi ko sa kanya. Ay, hindi nun ba? Sareto, sabi ng kuya ko. So, welcome naman siya sa family kasi very Bata tingnan. Ibig sabihin happy Ang kayo. bagay din sa parang Korean looking din siya. Oo. Yung mga Parang yung dating naging nakaraang guest natin, yung Korean, si oo. kapatid Oo. ni Sir Julius. Pareho kayo ng tipo. Ah, Ganun, Ganyan. ganun din yun. Ganun, ano? Tipo. Nasa lahi po nila. And even yung dalawang sons namin, ganyan din po, singkit din. Sige, Sobrang ma'am. puti. Balik tayo dun sa yung journey, no? Ano yung mensahe mo sa mga young girls na talaga nag-aspire to become beauty queens also? So, for those aspirants na maging beauty queen, yan, katulad ko, na magkaroon ng mga corona, such,
just pursue your goal. Kung gusto mo talaga na abutin yung, sabi nga, tugatog ng tagumpay, kasi considered success na rin ito eh, di ba? So, you just have the heart, the heart to accept and acknowledge yung mga dumarating na trials sa'yo. Kailangan is lumaban ka lang, diba? May mga ups and downs, and you still listen and ask for the guidance ng Almighty. Ganun din yung mga tao na tumutulong sa'yo as instruments ni God para tulungan ka na, parang tulungan ka na matupad mo yung mga pangarap mo, and just stay humble. Always be humble. Importante yan. Yes, ma'am. Humility. Be humble enough to entertain people. Minsan may mga message sa'yo, hingi ng tulong. Kung ano man ang kaya mo ma-extend, kung wala man, at least kahit anumang pamamaraan, find means. Kasi yun naman talaga ang purpose ng pagiging beauty queen, diba? So you should have a heart to welcome people na kung ano man yung pwede mong ibigay na assistance. Kasi ano ka nga diba? Ikaw yung icon ka nga for and inspiration. And do not stop if may mga pagkakataon na bumabagsak ka or may mga failures in life. Just keep going. Yan din yung sabi sa akin ng isang beauty queen na Mrs. Philippines. Alam mo, I say to you na goal achiever ka. Sabi niya sa akin. What do you mean? Sabi sa kanya, Queen, that I am goal achievers. Kasi pag meron kang gusto, parang ginagawa mo. Yun ang nakita namin sa'yo, ma'am. Kaya, inspirasyon ka namin. So, nakakatawa naman ito. So, for those talagang sikapin nyo lang. And just pray. Always pray. Importante yan. And of course, kabalikan pa ako doon, gusto nating magpasalamat sa kanilang dalawa dahil they are members of PSMBFI. Oo. Tanungin lang namin, what made you decide to become members of PSMBFI? Ganun po baka importante sa inyong life insurance as a couple? Kahit nung during hindi pa ako nakakapag-asawa ang ganda ng naging benefits ko sa PSMBFI. Actually, baka hindi po kayo maniwala because of PSMBFI, I have a brother now a lawyer. Yan, during my yung sa pag-aaral ng mga anak, di ba? Sa mga biglaang emergency calling na kailangan natin gumastos. Nandyan, napakaganda po sa schooling natin. Yes, diba? schooling. GLC kami. Nagagamit natin. Kaya one of my talagang ipinagpapasalamat ko as member po ng PSMBFI is yung kumbaga, parang na-produce ko yung isang lawyer. Oo nga Public lawyer. Samantalang nung araw po, magkano lang po ang aming sahod, hindi pa po dublado. Ano yung naabutan mo dati? 4-5. Grabe. Ano yung naabutan mo na 11 years? Grabe, no? Sobrang bata. Kaya, I'm very thankful as member of PSMBFI. Naku, napakasarap ng pakinggan yan. Baka sa susunod, pwede na natin sama si Atty. Barido. Oo, pwede na. Si Atty. Barido po is talagang trusted po yan ni Atty. Acosta. Oo. And not only that, I'm sure you will agree with me when I say na yung peace of mind pa. Yes. Kapag naka-insure ka, no? I mean, napaka-importante na, especially may mga anak ka, yes, mga pinag-aaral, di ba? So parang hindi natin masabi wag naman, di ba? Knock on wood. But when the time comes at ikaw ay naka-insured, hindi kawawa ang pamilya. Totoo naman. Di ba? Hindi kawawa ang pamilya. Hindi ka mag-worry na ano yung may iwan mo with the family. Ako po ang PSMBFI na-introduce lang ni husband. Oh, okay. Kasi I'm not really familiar pa dun sa mga Ambassador pala natin si Sir. Oo, pwede ambassador si Sir. Sir, parang gusto ko namin i-feature sa annual report Parang ang first attempt ko, when I recall way back 2009 na ginamit ko po yung aking PSMBFI is nagkaroon kami ng problem sa isang police operation which I decided to buy a motorcycle because yung aking first assignment
is an oil depot na mahirap siyang marating. So, sabi ko, ang tanging source is to have a loan. So, one of my classmates, tatlo kami co-maker. And I decided na, sabi ko, kailangan magamit ko itong PSMBFI ko kasi nahihirapan ako sa pagtatravel. Wala siya sa sakyan. Malayo, wala ako sa sakyan. Doon po unang nagamit. And at that time, nagamit ko siya, nagtuloy-tuloy. Through education naman ng aking brother. Doon po talaga ako. Di ba bumili ka ng motor nun, cash? Cash. Dahil dun sa PSMBFI, ano? Dahil na-introduce talaga siya ng classmate ko. Ang maganda dun kasi, nagamit mo sa tama. Yes, ma'am. Diba? Hindi ka lang nag-loan just para sa luho Yes. or anything. Nagamit mo siya sa tama. Eh, At saka yan, top student yung kapatid niya, hindi naman po nakakapanghinayang din talaga na paaralin. Valedictorian. Well accomplishment mo, no? As a brother, no? Talagang Totoo. abogado yung na-produce mo. Naging boyfriend ko siya, nagpapaaral siya sa kapatid niya. So kaya, sabi ko, sige, dalawa na kami. Opo, dalawa na kami natutulong. Ay, bait pa naman ito. Diba? Nakaka-inlove. Masalamat siya, nakatapos ako ng pag-aaral. Buti pag-aaralin niyo pa ako. Hindi na kami ng message. Kasi alam naman natin ang PSMBFI, hindi naman ito sa pilitan. Ito mandatory. Pero kung mahihikayat niyo yung mga hindi pa members, ano yung pwede niyo sabihin sa kanila? Sa ating pong magiging membro ng ating PSMBFI, one of the good benefits talaga is yung gaya ng sinabi ni Ma'am kanina, mas magandang insured tayo when it comes to may mga emergencies tayong paggagamitan, malalapitan natin ng PSMBFI. So, I would rather suggest po doon sa mga magiging coming member na you try kung ano pong merong benefits sa ating PSMBFI. Kasi ako, for the past 16 years in my service in the Philippine National Police, nagagamit ko, di ba? Up to now and up to the education, di ba? So, try natin. Wala naman pong masama kung susubukan natin ang insurance Saka hindi naman PSMBFI. mapupunta sa hindi maganda, Yes. talagang magagamit. Magagamit at magagamit. Si Ma'am naman. Yes, Dito sa po. Siyempre po, PSMBFI talagang katuwang natin yan sa hirap at ginhawa. Kasi po, ano yan, nagbibigyan sa atin ng security at saka yung peace of mind, hindi po yan mapapalitan. So, meron iba po kasi talaga na hindi po talaga nila pinipili na mag-join sa PSMBFI. Pero I encourage them na mag-member na po kasi malaking tulong po ang PSMBFI, lalo na sa organisasyon natin. Tayo po, mga pulis, hindi natin alam kung ano yung mga tatahakin natin araw-araw, Yes. di ba? So, malaki po ang may tutulong yan lalo sa pamilya natin. So, hindi naman ganun kalaki yan ang ikakaltas sa atin. So, ba't hindi natin subukan? Kaysa mapunta sa iba. Yes. Di ba na gumagastos na tayo sa Yes. ibang mga, di ba, kwentang bagay, Yes. nakakaubos tayo minsan ng 2,000, 3,000, nawawala agad pa rin pa, napakaliit na halaga, di ba? Yes, ma'am. Yan, so napakaganda, no, na sobrang ko Hindi ko nag-enjoy dito i-expect sa, yun na oo, sa love discussion. story pala. Oo, di ba? Ibang klase, no? Kabalikat pa ako, may gusto kong pagawa sa kanila. Kasi di ba, parang ang dating nito is, ang kanilang team song ay ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. So, itong last segment natin na to, baka pwede na ma-request natin si Sir Christian na iputong ang corona kay ma'am, di ba? To just attest yung kanyang pride as, Doc Aya's Yung kanyang husband. pagiging proud. Take it away, Yeah. sir. Take it away. May isang kami talaga. Yes! Oh, di Wow! Yan. Okay. Oh, message for your wife. Ayan. Kailangan may message. Kinikilig ako. Ang ganito naman. So, i-advance ko na yung Yes. Happy Oh, para Valentine's daw Day. Para libre na siya sa bahay. Sabi nga nila, ako alam niya, kabisado niya nga ako yung moods ko eh. So ako naman
hindi para kapakan yung ego ng aking wife. But sometimes, tanggapin natin as a woman or wife o kabiyak natin na siguro for the purposes of improvement o mag-grow tayo, kaya tayo nakikritik. So dito sa aking asawa is continue kung ano yung nasimulan mo. Okay. Yung journey niya, yung sa mga sinasalihan niya not only in beauty pageant, pero nakikita ko kasi ako malakas ako sa isang bagay kung mananalo hindi. Yung manok ko ganun ang ano ko lang. Sumanok mo talaga siya. kasi ma'am yung nakikita ko yung ano niya eh. Lagi ko yung sinasabi sa kanya, sige ano mo lang. Ikaw mo lang yan. Maano ko yung mararamdaman ko yan kung ano tayo ngayon. Pero opportunity ko to para pasalamatan din siya yung pagkikater sa family, sa mga bata, tsaka sa mga dito lang naman ako. Laging nasa. Sige sir, isipin niyo wala kami dito. Nakaiyak ako. Diretso sa kanya sabihin mo. Na kahit anong busy natin, yung lagi ko kasi paalala sa kanya yung wag pababayaan yung time sa bahay. Yun ang ano ko eh. Kaya minsan I almost sacrifice na either ako unang uuwi sa bahay para ma-check ko yung mga bata. Yun lang naman ang minimal lang naman, hindi naman ganun ka yung binitimad na time. Pero kasi siyempre hindi natin maiwasan bilang both partners na pulis eh. So minsan sometimes kinikritik talaga yung relationship ng bawat isa na hanggang saan kaya ang ano kasi parehas pulis eh. Yes. Pero para sa akin po, nasa nagdadala yun. Tama. Nasa nagdadala yun. Oo. Pero kasi parang silang good minded, no? Kaya, pero suwak na ba ito? Oo, suwak na, diba? Ayan. So, Mark, ikaw naman, anong message mo Kay po? Daddy. Ito, ililipat yun. Daddy, ito naman. Tingin kasi thank you for everything. Ayan. So, huwag lang masyadong mainit. Hindi sumihit ang ulo kasi niya eh. Ako, Mark, Pero- hindi ka nag-iisa. Tayo. Ay, kasi siguro talaga nature na yan. Nature ng lalaki. Oo. Pero, yun nga, sabi nga, sakit na nga moods lagi. Saka, sabi ko naman sa kanya, kasi bilang mag-asawa, never namin dapat pag-awayin talaga yung pagdating sa financial. Exactly. Sabi ko, kung minsan may mga pagkakataon na kailangan talaga na magkaroon ng extra, maghanap ka na ng paraan. But never na pagtatalungan lagi. Pero lagi ko sasabi yan sa kanya. So kami naman is, wala naman ako masyadong sasabihin. Parang nagkakatiktikan. Sasabihin sa kanya. Kinikilig na nga ako eh. Pero yun lang kasi very caring yun sa mga sa mga ano siya yung parang yung tough love. Diba? Ganun naman yata lang yung father. Yes. Tough love. Generally. Very caring pero tough. Strict. Pero okay lang din naman sa akin yun kasi at least nababalance. Yes. Minsan careless din kasi ako. Yan. Just continue. Continue being strict. Ayan. Palakpakan naman natin ang, Palakpakan naman natin yun. perfect Diba? couple. Sobrang inspiring, no? Very inspiring tong natin, interview na to, di ba? So, kabalikat na Ganun na. Hindi, actually, kabalikat Ma'am Shelo, no? Hindi ko inaasahan kasi para sa mga nanonood ngayon, yung segment na kasama si Sir, hindi talaga plinan. Biglaan. May tinatawag si Ma'am, biga. Ay, akala ko, anak nung member. Naka-jacket pa eh. Bagets eh. Yung pala asawa ni Ma'am, sinama na natin. At true enough, sabi nga nila, pag talagang nararapat yung panahon, ganda pala ng story ni Sir. Oo. Talagang Ang dami very natin natutunan, inspiring. very inspiring. At saka, Of course, may story. May story ni Ma'am, di ba? Opo, Pero ibig sabihin, yung testimony, merong sir. ibig Pero sabihin. actually, nag-compliment sila. Ang galing. To Galing of ng... us na, siyempre very happy kami kasi nakapag-share kami ng stories Yes. namin. To give inspiration. Sigurado ito mga pag na-post natin sa Facebook. Yes. Ang dami ma-inspire natin. Exactly. Mga couple Nakita na Forward po. Maraming mapupulot na, ang daming takeaway magbabati na from, Ay, from yun. the, di ba? Ako si Pero- Ma'am Aya, careless pero strict yung kasama. Kahit hindi ako. Pero alam ko si Sir parang may gusto rin sabihin eh. Parang gusto niya rin, parang gusto mo rin i-share kung bakit ka naging
Yes. Oh, parang gusto namin malaman yan. Ba't ka naging police? Kasi dapat po talaga magsasaka po yan o kaya mangingista. Naging police siya. Okay. No, ito hindi parang Maaaring sa ibang kasi yung actually yung father ko kasi pinatay sa harapan ko. Yes, very tragic event and traumatizing, pero never kong dinala yun sa puso't isipan ko kasi yung naging goal ko during my nung maliit pa ako, sabi ko dapat mayroong magtatanggol sa family namin. That's why I was inspired to become a police officer. And 6 years old. 6? So, Yes. until now, nag-relate pa sa'yo yan? Yes. Pero sabi ko nga, siguro kaya nagkaroon din ako ng brother na lawyer. Iniisip din ng kapatid ko na time will come pag nagka-problema yung family. Kasi nakita rin niya yung pangyayari sa father namin. Kami tatlong magkakapatid, yung ate ko. And way back 1993, hindi ko makakalimutan yung pangyayari. Kaya sabi ko, dapat mayroong magtatanggol sa family. Kaya sa family po namin, actually parang 14 kaming pulis, akong pinakabata na nakapasok. And that is nasundan niya. Yun nga, minsan sometimes nagbibilin ako sa mga pinsan ko na pulis na kinukwento ko sa kanila yung nangyari sa father ko na ganito ganyan, nasa servisyo na tayo. Lalo pa nung kapanahon na natin ng 90s na walang isa sa ating mga pulis. So nagkakaroon tayo ng problema. So dapat itak pa rin tayo para pagdating na panahon hanggang tayo magsipag-retire. Dapat may papalit sa generation natin bilang pulis. So sa father ko, siguro sabi ko nga parang yun yung nagbigay ng major break sa family namin na merong magiging pulis at lawyer. Simple lang po buhay nila nung... My father is a fisherman. My mother is a elementary teacher. Bali po, meron kasing pamanang lupain sa father ko na pinikater niya. Ay, mga asyenda nila sa Alam mo, yung madalas sa problema yung pinagawa. So yun yung reason kung bakit siya pinatay. Pero maganda dito kapatid at Paolo, sabi nga nila, may mga pangit na pangyayari talaga ng buhay na nangyayari sa buhay natin. Dalawang bagay rin naman ang pwedeng mangyari. Either it will make you or break you. Pero si Sir chose to be good. Make parang maging maganda yung karanasan out of that bad experience. Diba? Doon siya humugot. Doon daw humugot, diba? At sa mga tagapagtanggol na katulad ni Sir, mayroong PSM-BFI. Yes. Na magtatanggol sa mga pulis. Mga kailangan din naman kami. Yun ang sinasabi namin. Hindi kami sabi nga, hindi kami una-una, pag may napapa-member kami, wala naman kami komisyon. Gusto lang talaga namin yung mga dependents nila. Yes. Maging secure. Sa mga katulad ng life story ni Sir na ganyan, di ba? Yes. Hindi naman trip lang niya maging pulis. Correct. May Baga, reason no? reason niya yun. Para hindi maagrabyado yung pamilya ko naman. Sa future. Lawyer na napag-aaral dahil na sa PSM-BFI, officer, police na yung nangyari. Napakaganda nito. Talagang ganda na Napakaganda itong episode na to. I-pin natin to sa Facebook. Oo, ang dami nating ang daming natutunan, ang daming takeaway dito sa ating video na to. At ako salamat talaga sa inyong asawa. Kasi they came all the way from the south. Yes. Talagang bumiyahe sila at because of that we're very grateful. It's our honor po to be part of this Sana po naulit kami po. Tapos sir, mag-uusap tayo later kasi feature ka na namin. Okay. Ayan. Okay, nasaksi na talagang maraming napuntahan ng PSM-BFI. Pinagpapaalam na po namin, ma'am. Gusto niyo lang iuwi niyo na yan. Wala pong competition to sa... Yun po. Hi, isa na naman pong very insightful na segment po dito po sa PSM-BFI. Sama-sama tayo live, podcast, kabalikat. At naway, I'm sure nakapulutan nyo naman ng napakaraming aral ang aming segment ngayon. At hanggang sa muli, ako po si Paolo Papa. At ako lang po si Shadow Marquez.
Magandang hapon po at magandang araw po sa inyong lahat. Thank you so Thank much. you. Thank you.